Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2511. Dinala ni Mystic Maiden si Alex sa isang maliit na kuweba. Ang una niyang nakita ay ang kalansay ng baboy, nakakulot sa sulok at hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Malamang pigsi yan. Gumapang si Pigsi, humihingal habang pinagmamasdan si Alex na itinapon sa lupa. Alam kong hindi patas ang buhay. Ang mabubuting tao ay tila laging maagang namamatay, at ang masasama ay patuloy na namumuhay ng isang perpektong magandang buhay. Ang isang scammer na tulad mo ay hindi maaaring mamatay ng ganoon lang. Napahiga si Alex sa lupa, hindi kanais-nais sa mata ang kanyang posisyon. Higit sa lahat, hindi siya makatayo. Nagpasya siyang huwag gumalaw at sinabing, "You damn pig, hindi mo ba kilala kung sino ako? Ito ay 2 buong taon, para sa kapakanan ng Diyos. Siyempre, hindi ka makakalaban sa akin." Masasabi ni Pigsi na may mali sa kanya at naiintindihan niya ang nangyayari sa oras na iyon. Lumapit ito kay Alex na may tusong intensyon, tinatapakan ang kanyang bungo. "Hahaha, at naglakas loob ka pa ring magsinungaling ng ganyan. Kung kaya mo, lumaban ka. Tumayo ka at suntukin mo ako. Kung hindi mo kaya, ang magagawa mo lang ay maghintay na mapadyak. Haha, die under my trotters, you weak lang." Ramdam ni Alex ang matinding kirot sa loob ng kanyang bungo matapos siyang tapakan ni Pigsi. Higit sa lahat, galit na galit siya na binubuli siya ng isang baboy. "Miss Maiden, mayroon bang mga tips sa pagkontrol sa ating mga katawan?" "Siyempre, meron. Balutin mo ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa sa paligid ng iyong mga buto, upang ang iyong kaluluwa ay kumilos bilang iyong laman, na nagpapakilos sa lahat ng iyong mga buto." Umupo ang berdeng kalansay sa isang bangkito sa kuweba. Hindi siya nagmamadali, pinapanood ang patuloy na pang-aabuso ni Pigsi kay Alex, na walang balak tumulong. Sinubukan agad ito ni Alex. Hindi tumigil si Pigsi, sumisigaw ng mayabang. "O maliit na minion, hindi mo siya tinatawag na iyong Panginoon, ngunit miss. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tatapakan ko lang mukha mo nun. Dito, ako ang boss. Huho. Sa tingin mo ba matatalo mo ako pagkatapos mong makakuha ng tips? Imposible. Kalahating taon na naming sinasaliksik ang paraang ito. At nangangailangan ito ng hindi bababa sa 1 taon upang makabisado. At depende rin ito sa potensyal. Bukod dito, tingnan mo. Nakikita mo ba kung ano ito? Itinaas nito ang hulihan nitong binti, at tila 10-10 magaan na gintong pattern ng buto ang 2 sa mga buto nito. Hindi ito pinansin ni Alex at itinoon ang pansin sa pagbalot ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa kanyang mga buto. Ito ay medyo mahirap. Nang natuto siya ng mga spelling ng kaluluwa, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ituon ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Habang ginagawa niya iyon, mas malakas siya. Gayunpaman, kailangan niyang paghiwalayin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ngayon. Ito ay isang napakalaking gawain, pabayaan ang pagpapatatag ng kapangyarihan ng kaluluwa. Nagsalita si Mystic Maiden. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay karaniwang medyo condensed. Kaya ang paghihiwalay nito ay magiging sanhi ng pagbaba ng lakas ng iyong kapangyarihan sa kaluluwa. Ito rin ay itinuturing na hamon para sa iyong kaluluwa. Ngunit ang mga pattern ng buto ay maaaring gamitin bilang tulay upang i-connecta ang iyong mga buto at kapangyarihan ng kaluluwa. Ang mas maraming pattern ng buto na mayroon ka, mas mataas ang iyong klase. At makakakuha ka ng mas mahusay na kapangyarihan ng kaluluwa upang kontrolin ang iyong mga buto. At syempre, ang iyong mga buto ay magiging mas mataas din. Ganyan ba ito gumagana? Tinitigan ni Alex ang mga pattern ng buto sa binti ni Pigsi, at nagsimula siyang mainggit sa mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya na sumabog sa loob ng kanyang mga buto. Nagsimula ring lumitaw ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Ilang sandali pa, ang pakiramdam na ito ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. May mga pattern ng buto din sa kanyang mga buto. Gayunpaman, naiiba sila sa mga nasa Pigsi at Mystic Maiden. Ang kanyang mga pattern ng buto ay 12 misteryosong anteng-anteng sa loob ng Ancient Forbidden Spell ng 12 rune, na inukit sa kanyang bone marrow. Sa sandaling iyon,
Ang mga anting-anting sa kanyang mga buto ay damaloy. Pakiramdam niya ay nagtagumpay siya. Habang nagsasaya si Pixie, tila hindi ito kontento sa pagpapadyak lamang sa ulo. Gusto pa nitong tapakan ang tiyan ni Alex. Biglang inabot ni Alex at hinawakan ang trotters nito, saka tumalon mula sa lupa. Pagkatapos ay sinipa niya si Pixie sa ere, na binasag ito sa kisame ng kuweba. Arg! Hindi makapaniwalang sigaw ni Pixie. Gayunpaman, sinugod na ito ni Alex, sinuntok at sinipa ito ng paulit-ulit. This time, pati si Mystic Maiden ay nabigla. Hindi dapat mangyari iyon. Ganyan ba talaga kagaling ang batang ito? Naperpekto niya ang kasanayang ito sa loob ng maikling panahon. Pero wala siyang bone patterns. Paano niya nagawa iyon? Kabanata 2512. Nagulat si Mystic Maiden dahil kailangan niya ng 3 buwan para maperpekto ang kasanayang ito. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang kaluluwa na abnormal na mas malakas kaysa sa karamihan. Paano niya nagawa iyon? Mas malakas kaya ang kanyang kaluluwa kaysa sa akin. Dahil siya ay kasalukuyang berdeng kalansay, walang anumang kalamnan sa kanyang mukha. Kaya naman, walang nakakaalam kung ano ang kanyang mga ekspresyon. Sa totoo lang, ang katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay nasa ibaba ng nahihiya niyang Mystic Maiden. Arg! Boss! Please boss! Tigilan mo ako sa paghampas. Ang aking mga buto ay nabali. I'm a casualty. Napapikit si Pixie sa sakit, hindi na makayanan pa. Mabibigat ang mga pag-atake ni Alex, na nagpapakawala ng malakas na kalabog sa tuwing nataman niya ang buto. Ito ay ganap na hindi mabata. Sa huli, nasiyahan si Alex. Ang pagkadismaya sa pagkakatapak ay tuluyang napawi. Tanong ng Mystic Maiden, nagawa mong i-connecta ang iyong kaluluwa sa iyong mga buto. Paano mo nagawa iyon? Pinalis ito ni Alex. Hoy! Mahirap ba talaga? Hindi ba basic instinct lang ito? Parang, kailangang uminom at umihi. Walang imek si Mystic Maiden. Di ko pa kayang magsimula ng normal na pakikipag-usap sa kanya ngayon. Pinatunog niya na para kaming mga tanga. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Alex. Wala siyang ibang nakita sa kuwebang ito, maliban kay Pixie. Sagot ni Pixie, hunting. Ilang araw na kaming hindi nakakain ng maayos. Kung magpapatuloy ito, maaari tayong mamatay sa gutom. Bamuka ang bibig ni Alex, tinitigan ang walang laman na tiyan sa loob ng balangkas nito. Ikaw ba talaga? Tignan mo na lang, wala kang ang tiyan. Paano ka makakain? Bulong ni Pixie. Huwag kumain kapag bumalik sila na may-ani ngayon. Tumingin si Alex sa Mystic Maiden, umaasang makakuha ng ilang sagot. Ang pagiging narito ay nakakaubos ng iyong kapangyarihan sa bawat segundo, sagot niya. Iba ito sa outside world. Kailangan nating gumamit ng dugo at laman para pakainin ang ating kaluluwa noon, ngunit lahat ng ginagawa natin dito, kahit na mabuhay lamang, ay nangangailangan ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya kailangan natin ng ilang bagay upang mapunan muli ang ating mga kapangyarihan sa kaluluwa. Ang lahat ng mga demonyong buto sa labas, at ang mga espiritual na halamang iyon na may mahiwagang enerhiya, ang pinagmumulan niyan. Tumanggo si Alex. Gumamit din siya ng kaunting soul power para bugbugin din si Pixie. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng gutom. Gayunpaman, hindi ang kanyang tiyan kundi ang kanyang kaluluwa. Ngunit mas pinili pa rin niyang manatiling optimistiko. Ito ay hindi isang masamang bagay. Ito ay tulad ng isang uri ng pagsasanay para sa ating mga kaluluwa, medyo kakaiba lang. Kung makaalis tayo dito ng buhay, tiyak na tataas ang ating kapangyarihan. Tumanggo si Pixie. How optimistic. Paano kung wala tayong paraan para makatakas? At kahit gawin natin, buto lang tayo. Baka isipin ng mga tao na halimaw tayo. Pinunasan ni Alex ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga daliri nang maisip siya. Sumasakit ang ulo niya. Makalipas ang 1 oras o 2, naramdaman ni Alex na tumataas ang kanyang pagkabalisa. Maya-maya lang ay may mga ingay na nagmumula sa labas ng kuweba. Parang may tao dito. Ang mga tao pala ay sina Daya, Ins, Shirley, at Chanang, ang mga lumabas para manghuli. As expected, nandito rin silang 4. Nang makakita ng isa pang kalansay sa kuweba, nagulat muna ang 4 bago napagtantong si Alex pala. Mahal. Sigaw ni Daya. Ngumiti si Alex at tumanggo. Ako ito. Agad siyang lumapit sa kanya para bigyan siya ng mahigpit na yakap.
Ito ay isang medyo nakakaintriga na sensasyon. Dahil pareho silang mga kalansay, ang mga tunog ng kaluskos ay nagmumula sa kanilang mga buto na nagbabanggaan sa isa't isa. Hindi ito kasing ganda noong karaniwan silang magkayakap. Sa halip, parang ang tagal ng pag-synchronize ng dalawa sa concert. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa ay nakabalot sa kanilang mga buto, katumbas ng kanilang mga kaluluwa na direktang nakikipag-ugnayan. Akala ko hindi na kita makikita, sigaw ni Daya na may emosyon, nanginginig ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Hindi ko rin inaasahang male late ako ng 2 taon. Siguradong nahihirapan ka. Kabanata 2513. Pinagmamasdan ni Shirley ang dalawa na tila hindi nasisiyahan sa isa't isa. Napakabaliw mo, Rockefeller. Sinabi ko na hindi tayo dapat magkita sa susunod nating buhay, ngunit narito ka. Halika, mag-spar tayo. Napatingin si Alex kay Shirley. Nakatayo ng halos 6 na talampakan, siya ay may natural na malaking istruktura ng buto at medyo mahaba ang mga binti. Dahil dito, mas matangkad siya kay Alex. Sigurado ka ba? Tanong ni Alex. Siyempre, may kumpiyansa na sabi ni Shirley, hinihimas ang mga palad at pinitik ang mga buko. Bulong ni Daya sa tenga ni Alex. Darling, kara-rating mo lang. Malamang na hindi mo natutunan ang mga kasanayan upang kontrolin ang iyong katawan, kaya huwag makipagsapalaran sa kanya. Minsan ay nakaranas ng kakaibang insidente si Shirley, kaya siya ang pinakamalakas sa amin ngayon. Ano? Ang babaeng ito dito ang pinakamalakas ngayon. Sinabi sa kanya ni Daya na minsan ay lumabas si Shirley at inatake ng isang high-class bone demon. Nakaligtas siya at naibalik ang isa sa mga buto. Nakalagay dito ang mga high-class na pattern ng buto. Kaya naman, hinigop niya ang dalawa sa kanila at naging medyo malakas. Natigilan si Alex at tumingin kay Shirley. Pagkatapos ay napagtanto niya ang 2 gintong pattern ng buto sa kanyang dibdib, malinaw na mas mataas ang klase at mas mystical kaysa sa iba. Higit sa lahat, ang mga pattern ay nasa medyo awkward na posisyon, pareho silang nasa nipples. Walang naramdaman si Shirley, pero nakaramdam ng awkward si Alex para sa kanya. Pang-aasar sa kanya ni Shirley. Hindi ka ba medyo malakas, Rockefeller? Sinira mo ang Homan Technology, itinali ako sa isang kama. Hindi mo man lang ako pinapunta sa banyo. Huwag kang magtago sa likod ng babae mo, sumama ka lang sa akin. Nagmuni-muni si Pixie, walang lakas ng loob na magsalita. Natatakot siyang bugbugin ulit ni Alex. Miss Hancock, mukhang malaki ang sama ng loob mo sa akin. Sabi ni Alex, kung gusto mo akong bugbugin at ilabas ang galit mo, ayos lang sa akin. Pero sinasabi ko lang, kung matatalo kita sa halip, huwag kang umiyak. Iiyak. Ikaw ang iiyak. Pagkatapos noon, kumilos na si Shirley. Parehong gininto ang pattern sa kanyang dibdib ay gumagalaw habang siya ay dumiretso sa kanya. Talagang pinataas niya ang kanyang dibdib, ginamit ito bilang isang pag-atake. Natigilan si Alex at umiwas. Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang ibigay sa akin ang iyong sarili? Maging medyo mahinhin, ginang. Wala ka nang ang mga ari-arian, pero sinusubukan mo pa rin akong akitin, isang lalaking may asawa. Nena si Shirley sa narinig. Ito ay dahil ang dalawang iyon ay napakapambihirang pattern sa kanyang dibdib. Kaya, ang kanyang mga pag-atake sa dibdib ay ang pinakamalakas, at ang kanyang mga pag-atake ngayon ay higit sa lahat ay chest bumps. Sa tuwing kailangan niyang makipag-away doon, dadaan lang siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, itinuring ni Alex ang pag-atake na parang ibinibigay nito ang sarili sa kanya. Naisip niya na ito ay maayos. Dahil kakadating lang ni Alex, ang pagkontrol sa kanyang katawan ay sapat na kahanga-hanga, kaya naisip niya na hindi siya makakalaban. Nagpasya siyang huwag nang gamitin muli ang chest bump at gagamit na lang ng normal na pag-atake sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Shirley si Alex sa balikat at sinubukang i-flip ito sa ibabaw niya. Sa huli, matagumpay ang pag-flip, ngunit hindi si Alex ang nabaligtad, sa halip ay binaliktad niya ang sarili. Sa kabilang banda, mabilis na tumalikod si Alex at umupo sa kanyang tiyan, hinawakan siya sa leeg at inipit sa kanyang sternum. Hindi siya makagalaw dahil dito. Ikaw, paano ito posible? Hindi ito matanggap ni Shirley. Paano ako matatalo ng baguhan na ito ng ganito kadali? Kung bakit ganoon ang reaksyon ni Shirley, ang gayong pakikipag-ugnay ay direktang makakarating sa kaluluwa, pagkatapos ng lahat.
Nilaktawan nito ang buong proseso ng pakikipag-ugnay sa balat, na nagpapadala ng mga neural signal ng diretso sa utak. Matapos marinig ang pag-ungol ni Shirley na parang kuting, agad niyang naintindihan ang nangyayari. Dahil dito, tumalon si Alex palayo kay Shirley, medyo nakaramdam ng awkward. Gayunpaman, walang makakapagsabi na ang kanyang mukha ay isang kalansay lamang. Naging casual pa nga siya tungkol dito. Tulad ng sinabi ko, huwag kang umiyak. Bilang isang siksik na tao. Hindi. Bilang isang siksik na baboy na nagpapakilala sa sarili, nagpa siya si Pixie na magsalita. Boss, hindi mo siya pinaiyak. Ako ay isang saksi. Nahawakan mo lang siya. Halatang napaungol ka sa kanya. Lalong na-awkward ngayon si Alex. Sumugod siya kay Pixie at muli itong hinampas. Saksi. Sa tingin ko masyado kang nagsasalita. Hiyang-hiya si Shirley na gusto niyang may baon ang sarili sa isang butas. Bukod dito, hindi niya matanggap kung paano siya matatalo ni Alex. Nagda-daydream siya kung paano siya makakapaghiganti kay Alex sa sandaling dumating ito sa mundo. Siya ay dapat na medyo mahina bilang isang baguhan, pagkatapos ng lahat. Bagamat ayaw niyang hinawakan ni Alex ang mga gintong pattern ng buto sa dibdib ni Shirley gamit ang kanyang mga daliri. Sinubukan niyang damahin ito hanggat kaya niya, napagtanto na isang banal at napakahusay na enerhiya ang dumadaloy sa loob. Bukod dito, tila may banayad, kakaibang chi din, na malapit na nakatali sa kanyang kaluluwa. Ano ang pattern ng buto na ito? Hindi na kinaya ni Shirley si Alex. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang kaluluwa na para bang hinihipo ang parteng ito ng kanyang katawan. Gayunpaman, kumpara sa isang regular na pagpindot, ito ay isang mas malinaw at mas matalas na sensasyon. Nauutol niyang sabi, nagpakawala ng nakakahiyang ungol. Kabanata 2514. Maging malakas para patayin siya, maganda pa rin na magkaroon ng punching bag araw-araw, at maaasikaso niya siya. Para makamit ito, nagsumikap siyang pagbutihin ang sarili. Gayunpaman, ang katotohanan ay magpapatunay na malupit siya ay nasa ilalim pa rin niya. Nakahinga ng maluwag, nilapitan ni Daya si Shirley at ibinalik ito sa kanyang mga paa. Naranasan nila ang buhay at kamatayan ng magkasama, kaya medyo malapit sila sa puntong ito. Siyempre, ang gayong maliit na insidente ay hindi makakasira sa kanilang relasyon. Ilang beses nang nagpahayag si Shirley na gusto niyang suntukin si Alex. Habang inaalagaan ng grupo ang isa't isa, napansin ni Alex ang kanilang ani para sa araw na ito. Isang daga, lahat maliban sa isang kulay abong buto, ang daga ay wala ring laman. Karaniwan, dapat ay nagawa nilang manghuli ng tigre o panther sa lugar na ito na may napakalaking grupo. Nakakagulat, ang catch ay hindi anumang bagay na malaki sa lahat. Ang mouse ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang normal na pusa. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Lumabas kayo para maghanap ng makakain, di ba? Ngunit ito ba ang tinatawag ninyong lahat na pagkain? Hindi pa sapat ang pagiging toothpick. Hindi nagustuhan ni Shirley na marinig ito. Newbie ka lang. Kung wala kang alam, huwag magmadaling magbigay ng opinyon. Sa tingin mo ba ay madaling makahuli ng daga? Isa itong demonyong buto, get it? Hindi iyong ordinaryong daga. Ipinaliwanag ni Daya ang mga panganib sa lugar na ito. Ang food chain sa loob ng Bone Demons ay medyo seryoso. Dahil ang lahat ay kailangang mabuhay, karamihan sa mas maliliit na Bone Demon ay hindi na mabubuhay ng matagal, na kinakain ng iba pang Bone Demon sa puntong ito. Hindi sila gaanong makapangyarihan, kaya ang tanging nahuli nila ay ang mas maliliit na nilalang. Kung makakatagpo sila ng anumang malalaking lalaki, ang magagawa lang nila ay tumakbo. Bukod dito, si Pixie ay nasugatan ng isang pulgas. Ang pulgas na iyon ay napakabilis, at marami itong matatalas na ngipin sa loob ng malaking bibig nito. Halos masagasaan na nito ang ulo ni Pixie, ngunit nagawa ni Shirley na saktan ito gamit ang mga pattern sa kanyang dibdib, na tinakot ito. Nang marinig ang naturang impormasyon, nalungkot si Alex para sa kanila. Nabubuhay sila sa mga mahihirap na araw sa lugar na ito. Kahit isang pulgas lang ay sapat na para banta ang kanilang buhay. Sa totoo lang, isang himala na lahat sila ay nagtagumpay sa 2 buong taon. Sabi ni Ins, "We've been relying on Shirley for the past 2 years. Napakahirap na makaligtas hanggang ngayon. Ganyan talaga kami kahirap." Tumingin si Alex sa Mystic Maiden.
Mukhang naintindihan niya ang iniisip nito at kinausap siya ng telepathically, huwag mo akong tingnan, ang aking mga buto ay hindi aktwal na mga buto. Ginawa ang mga ito mula sa mga dahon ng chaos, kaya medyo mahirap na itong hindi mawala. Hindi naman ganoon kalakas ang kapangyarihan ko. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex na ginawa niya ang tamang pagpili na pumunta dito. Dahil ang kanyang balangkas ay hindi gawa sa aktwal na mga buto, mayroon itong maraming mga depekto. Gayunpaman, nakahanap siya ng pag-asa dito, dahil may kakayahan siyang ayusin ang mga kapintasan sa kanyang mga buto. Maaari pa nga siyang gumawa ng perpektong balangkas para sa kanyang sarili, na nangangahulugang maisilang siyang muli sa kanyang sariling katawan. Kabanata 2515. Ilang saglit lang, lahat ay nagsama-sama upang ipamahagi ang mga buto ng daga. Napansin din ni Alex ang malabong pattern ng buto sa Mousebone Demon. Hindi sila ginto ngunit sa halip ay isang maputi-puti kulay abo. Masasabi niya na ang kapangyarihan sa loob ng mga pattern ng buto na ito ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa mga kay Shirley, pabayaan ang alinman sa mga pattern ng buto ng dalawang naglalakihang demonyong buto na nakatagpo niya. Iniabot ni Daya kay Alex ang isang buto, na binubuo ng 5 pattern ng buto. Ito ay itinuturing na isa sa mga buto na may mas maraming pattern kaysa sa iba. Ang mga pattern ay tila ginawa mula sa isang bihirang uri ng wika. Subukan mong kainin. Tingnan kung ang mga pattern ng buto na ito ay makikita sa iyong mga buto. Kadalasan, isa sa 5 ang pipiliin. Paano? Nguyain ko ba? Nabigla si Alex. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa para makuha ito. Sinabi ni Daya kay Alex na hindi maaaring makuha ng isang tao ang mga pattern ng buto ng mga demonyo na nabubuhay pa. Sa kabaligtaran, ang mga pattern ay maaaring makuha kapag ang kaluluwa ng nilalang ay nawasak o kung sila ay naubos ng kanilang mga kapangyarihan sa kaluluwa. Ang mapuputing kulay abong mga pattern ng buto ay itinuturing na isa sa mga mas mababang klase. Si Alex ay walang anumang mga pattern ng buto sa kanya sa ngayon, at naipakita niya ang mga ito sa kanyang mga buto pagkatapos masipsip ang ilan. Dahil ang iba ay may mas mataas na uri ng mga pattern ng buto sa kanila, hindi na nila ito ipapakita. Gayunpaman, maaari nilang gamitin ang mababang uri ng mga pattern ng buto bilang mga sustansya para sa kanilang kasalukuyang mga pattern, pagkain upang mapunan muli ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay talagang kakaibang mundo. Walang choice si Alex kundi ay absorb ang bone pattern sa harap ng lahat. Nakatitig sila sa kanya, sabik na naghihintay ng ilang resulta. Sa ilang sandali, naramdaman niya ang enerhiya sa loob ng mga pattern ng buto ng mouse na nasisipsip ng buo ng mga pattern ng forbidden spell na nakatago sa loob ng kanyang mga buto. Gayunpaman, walang mga pattern ng buto ang ipinakita sa kanyang mga buto. Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin nagpapakita ang mga pattern ng buto sa katawan ni Alex. Nabigo ang lahat, ngunit nagdala si Daya ng isa pang buto at inaliw siya. Ayos lang. Ang pagpapakita ay gumagana din sa pamamagitan ng pagkakataon. Kung hindi gumana ang isa, subukan na lang natin ang isa pa. Ito ay gagana ng maaga o huli. Si Alex ay sumipsip ng isa pang buto, ang isang ito ay may 4 na pattern ng buto dito. Gayunpaman, hindi nagpakita ang kanyang katawan. Ganun pa rin ang itsura. Sa kanyang ikatlong buto, nanahimik ang lahat ng mapagtanto nilang wala pa ring pattern ng buto na makikita sa balangkas ni Alex. Na-absorb lang niya ang mga may pinakamaraming pattern ng buto sa skeleton ng mouse na ito. Kaya, hindi na nila kayang ibigay sa kanya. Ang natitira ay kailangang lagyang muli ang kanilang mga kapangyarihan sa kaluluwa, o hindi sila magkakaroon ng sapat upang manghuli sa susunod na pagkakataon. Boss, walang silbi ang mga buto mo. Ni hindi mo maiiwan ang isang pattern sa iyong katawan, sabi ni Pixie. Malamig na napaungol si Alex. Ang mga pattern ng buto ay masyadong mahina para sa akin. Tumayo siya at lumipat sa gilid, nakaupo sa lupa habang nakakross ang mga paa. Ang 3 buto na na-absorb niya ay may kabuoang 12 pattern ng buto. Bagamat wala siyang ipinakita sa kanyang katawan, malinaw niyang naramdaman na ang ipinagbabawal na spell sa loob niya ay nagustuhan ang kapangyarihang ito. Tila hinahangad nito ang gayong kapangyarihan, nanginginig sa loob ng kanyang mga buto, na parang sinasabi sa kanya na gusto pa nito. Higit pa, mapahamak, hindi ka ba pwedeng magpahinga? Saan natin makikita ang napakaraming pattern ng buto na makakain mo? Marami na akong nasayang.
Alam mo ba yon? Naisip agad ni Alex na sugpuin ang Forbidden Spell Talisman sa loob niya. Ito ay masyadong kakaiba. Ito ay tulad ng isang bata. Isang bata na hindi pa nakakainom ng candy ngunit hindi mapigil ang humingi ng higit pa kapag natikman ito. Noon lang, naramdaman niyang may kung anong nanginginig sa loob ng kanyang konsensya. Ang mga anting-anting ay sumugod sa kanyang isipan, nagsimulang ipakita sa kanya ang isang maliit na walang laman na puno ng iba't ibang mga makukulay na lugar. Ang iba ay nagkahiwa-hiwalay habang ang iba ay nagtitipon-tipon. Naging mobile pa sila. Sinubukan ni Alex na suriing mabuti. Di ba 3D map lang ito? At ang mga maliliit na batik na iyon? Maaari ba silang mga pattern ng buto? Naipamahagi na ba sila sa ganoong paraan? Pakiramdam ni Alex ay namumula ang kanyang isip. Nagsisimula ng kumilos ang mga sinaunang anting-anting ng Forbidden Spell, humihingi ng higit pang mga pattern ng buto. Kabanata 2516. Maingat na pagmamasid si Alex. Sa paghahanap ng kanyang posisyon sa 3D na mapa, nakakita rin siya ng ilang maliliit na tuldok sa tabi niya. Ang mga tuldok na ito ay naunawaan na kumakatawan kay Daya, Shirley, at iba pa. Bilang karagdagan sa mga taong ito, nakakita si Alex ng ilang maliliit na puting tuldok sa hindi kalayuan. Handa siyang lumabas at i-verify ito. Matandang baboy, sundan mo ako para mag-ikot. Tinawag ni Alex si Pixie at nalaman niyang nakahawak ito at nakapikit sa isang buto na hindi gaanong kalaki sa buto ng manok, na nasasarapan sa nakikita. Sa malaswang tingin na iyon, inisip ng mga hindi nakakaalam na dapat ito ay mataas sa isang bagay. Ngumiti si Pixie at tumangala, saan tayo pupunta? Bakit ang dami mong kalokohan? Sumunod ka na lang sa akin, sagot ni Alex. Hindi mo na ako guguluhin ulit, di ba? Huwag kang magsisi na hindi ka dumating noon. Sabi ni Daya, husband, ngayon ka lang pumunta dito. Hindi ka pamilyar sa lugar. Bantayan ang iyong hakbang para madaling makaharap sa panganib. Kapag nakalabas na kayo sa kuweba, mainam na magsama-sama kayo dahil maaalagaan ninyo ang isa't isa. Ngumisi si Alex, gusto kong umihi. Kakaiba ang tingin ng mga tao sa kanya. Yung mga parts mo wala na dito. How do you pee? Naisip ni Daya na baka bad mood siya dahil hindi niya ma-absorb ang manifesting bone patterns, kaya tumayo siya. Sasama ako sa iyo, ungol ni Shirley. Sa tingin ko ang pag-ihi ay peke, ngunit ang pag-iisip tungkol sa mga babae ay totoo. Hindi ito isinasa puso ni Alex. Dahil daw sa babaeng ito na may mahabang paa na sa 2 taon na ito, ligtas si Daya. May dala siyang kakaibang ugali na humihila kay Daya palabas ng kuweba, agad niyang tiningnan ang mapa ng dagat. Nagkaroon talaga ng real-time na update. Wala siya sa parehong lokasyon ni Shirley at ng iba pa. Pagkalabas ni Daya, sinubukan niyang aliwin si Alex sa ilang salita. Si Alex, gayunpaman, ay direktang nagtanong, ang taas ba ng pattern ng buto ay nakikilala sa pamamagitan ng kulay? Tumango si Daya, normally, parang ganon. Sa loob ng lahat ng mga demonyong buto na nakita natin, ang mga puting marka ng buto ay ang pinakamahina, na sinusundan ng kulay abo. Magagawa natin sa ngayon ang mga gray na marka ng buto. Bilang karagdagan, tila ang mga marka ng buto ay maaaring mag-evolve at maaari pang ang makuha. Tumango si Alex. Mayroon na siyang pangkalahatang ideya kung ano iyon. Huli na tayo ng mga buto ng demonyo ngayon at subukan. Hindi pa tayo sapat ngayon. Sabi ni Alex. Natigilan si Daya saglit. That won't be easy. Tayong dalawa lang medyo mahirap. Mas mabuting tawagan si Shirley. Maghihintay tayo hanggang bukas at sama-samang manghuli ng mga right bone demon. Ang paghahanap para sa kanila ay medyo matagal, at kung hindi ka mag-iingat at harapin ang mga matataas na antas, ikaw ay matatapos. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Hulihin mo lang muna ang white bone patterns. Mas madali silang pakitunguhan. Ito. May sasabihin pa sana si Daya pero diretsyong hinayla ni Alex, at tumakbo sila palayo. Hindi nagtagal, itinuro niya sa unahan 300 metro ang layo, dyan mismo, ang pattern ng puting buto ay nasa butas ng puno. Namangha si Daya. Hindi magagamit dito ang divine consciousness. Paano mo malalaman na ito ay isang pattern ng puting buto? Napangiti si Alex. Ito ay isang talento. Paano ko matatalo si Shirley kung hindi? Punta muna ako, sirain mo ang likod dito. Teka, gagawa muna ako ng mga bitag.
Gumawa si Daya ng mga bitag gamit ang Saintly Luna branch. Nagtayo siya ng mga nakatagong gapos sa lupa, na tila isang silo habang sinasabi kay Alex na itigil ang pagiging matapang at magulo. Kahit na ito ay isang puting bone-patterned bone demon, ito ay mapanganib pa rin. Kung ang pattern ng buto ay siksik, ang espiritual na kapangyarihang taglay nito ay magiging napakalakas. Baka mas malakas pa ito kay Alex. Tumanggo si Alex, at hinintay na gumawa ng magandang bitag si Daya, at tahimik na naglakad. Damaloy ang init sa kanyang mga mata. Sa Atlantis, ibinigay ng babaeng nakapula kay Alex ang kalahati ng puso ng espada. Bagamat wala siyang eyeballs ngayon, tila umiiral pa rin ang kakayahang buksan ang banal na mata. Tinitigan niya ang malaki at mapupulang punong-puno na unti-unting naaninag. Malabo niyang nakikita ang tatlong weasel na kasing laki ng mga aso sa mga butas ng puno. Tunay nga ang mga demonyong buto na may puting pattern ng buto. Hindi ako ganoon kalupit para kainin ka. Nandito ako para lampasan ka. Gaano kalungkot ang mabuhay ng walang laman at dugo, hindi ba? Hindi kumuha ng sandata si Alex mula sa palasyo ng pag-iisip bagkus ay nagpatuloy ito ng walang laman ang mga kamay. Kabanata 2517. Sa layo na 50 metro, nakita niyang nakaalerto ang mga weasel sa tree cave at napansin ang kanyang paglapit. Agad namang lumabas ang isa sa kanila. Isang weasel na natatakpan ng mga puting buto, tulad ng puting kidlat, ang agad na tumama sa katawan ni Alex. Dang! Ang weasel na kasing laki ng aso ay natamba ni Alex ng suntok. Nagmamadali ding lumabas ang dalawa pa. Si Daya, na 300 metro ang layo, ay medyo nag-aalinlangan pa rin sa paghatol ni Alex. Ngayong nakakita na siya ng tatlong puting weasel bone demon na nagmamadaling lumabas, mayroon nga silang puting pattern ng buto. Hindi niya inaasahan na malapit sila sa kuweba na kanilang narating. Kung sila ay manghuli at bumalik na nasugatan isang araw, tiyak na tatamaan sila ng tatlong weasel na ito. Sumugod din siya, natakot nang makitang may weasel na talagang bamuka ang bibig sa braso ni Alex at kinagat ito. Sa mga matatalas na ngipin ay talagang mga pattern ng buto din. Mag-ingat ka, huwag kagatin. Sigaw ni Daya. Gayunpaman, ang babala ay dumating ng isang hakbang na huli na. Napakabilis ng ilang weasel bone demon, at nagtulungan sila sa isa't isa para mabilis na umatake. At the same time, nagkaroon din ng soul attack. Ang mga demonyong buto na may mga pattern ng buto sa kanilang mga ngipin ay may malakas na puwersa ng kagat. Madali silang makakagat ng metal at makakain ng mga ito tulad ng tubo. Medyo natakot si Daya na tumingin dito. Kachang! Isang mahinang tunog ang maririnig. Naisip ni Daya na ang buto sa braso ni Alex ay nakagat. Kaya't, sinunggaban niya ang sangay ng Santo Luna at biglang umatake, para lamang makakita ng mali. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng nanunuot na weasel. Maayos ang braso ni Alex, sa halip, natanggal ang mga ngipin ng weasel. Hindi pwede. Ganoon ba katigas ang mga buto niya? Napatulala si Daya. Nalaman agad ni Alex sa kanyang puso na siya ay itinuturing na isang demonyong buto din. Ang pattern ng buto sa kanyang mga buto ay ang 10-point forbidden spell na hindi lumabas sa labas, at naging matagumpay ang Old Cow's breathing technique. Ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay dumaan sa pagsusubo kaya naman naging teenager siya na may matitigas na buto. Patayin. Sumabog si Alex gamit ang isang Buddha Dragon Tossed Punch. Isang suntok lang ang kailangan para mapatay agad ang weasel na iyon. Kaagad pagkatapos noon, para siyang kidlat, hinahabol ang isa pa, sinasampal hanggang sa mawalan ng malay, halos malaglag ang mga buto. Itinuring ding karanasan si Daya sa mga labanan, kaya tinulungan niya si Alex sa pamamagitan ng pagpatay dito. Ang huling weasel na tumungo sa bitag ay sinakal ng mga baging na sumabog. Mukhang medyo mahina ang mga pattern ng puting buto. Maghanap tayo ng mas malakas. Direktang nilamon ni Alex ang puting pattern ng buto ng isang weasel, at ang kanyang katawan, hindi nakakagulat, ay tila walang pattern ng buto. Lahat sila ay nilamon ng 10-point forbidden spell habang pinupunan din ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay tumataas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Anong magandang bagay? Ang pinakamababang antas ng pattern ng puting buto ay maaaring magpalaki ng kapangyarihan ng aking kaluluwa. Kung kumain ako ng may gintong pattern ng buto, hindi ko ba magagawang patayin ang mga Diyos?
Medyo nananaginip si Daya matapos mapanood ang simpleng pagpatay sa tatlong white bone pattern na demonyo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang talagang maramdaman ni Alex ang eksaktong lokasyon bago pa man. Kung ito ang kaso, tiyak na magkakaroon ito ng mahimalang epekto sa pamamagitan ng pag-set up ng maaga. Nagsama silang dalawa, at pinangunahan siya ni Alex patungo sa kasunod na pagkubkob. Sa pagkakataong ito ay isang gray bone pattern bone demon. Ang higanteng gagamba na ito ay nagtatago sa isang crypt. Ginamit ni Daya ang Saintly Luna branch para maglagay ng bitag ng direkta sa pasukan ng kuweba. Pagkatapos, naghagis ng kidlat si Alex patungo sa loob ng kuweba. Ang demonyong buto ng gagamba ay mabilis na lumabas sa kuweba na may dagandong at unang bumagsak ang ulo sa bitag ni Daya. Ngunit, hindi nila inaasahan na ang gagamba na may kulay abong mga pattern ng buto ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa mga puting patterned weasel. Pinutol nito ang bitag at nagbuga ng puting hibla ng spider silk kay Daya. Kabanata 2518. Ang Spider Bone Demon, na may katawan na kasing laki ng bilog na mesa, ay nagbuka ng 8 paa nito at lalong lumaki. Ang bawat binti ay kasing talas ng scythe. Poof! Ang puting sutla ng gagamba na ibinuga nito ay halos katulad ng isang high-pressure fire extinguishing water gun. Una nang sinadya ni Daya na samantalahin ang pagkakataong patayin ang gagamba matapos itong ikulong. Gayunpaman, ang bitag ay agad na nalagpasan, at ang isang malaking bola ng spider silk ay tumalsik, na agad na tumama sa kanyang katawan at natrap siya sa lupa. O hindi, nang makita ang malaking gagamba na iniindayog ang malalaking paa sa harap nito na parang death scythe na umuusok pababa, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Daya ay nag-vibrate, at sa huling sandali, nagkaroon lamang siya ng oras para magpakawala ng isang espiritual na dagandong. Ang Surging Soul Power Washer pinakamalaking bentahe. Gayunpaman, ang mga demonyo ng buto ng mundong ito ay may sariling kadalubhasaan. Sa paglaban na ito laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, mayroon din silang sariling mga katangian. Ang demonyo ng buto ng gagamba ay humagulgol din laban sa pag-atake, ang malalaking kuko nito ay hindi bumabagal kahit kaunti. Sa kritikal na sandali, isang sinag ng liwanag ang naputol. Nahati sa 2 ang katawan ng demonyong buto ng gagamba. Ang paa ng gagamba na nahulog kay Daya ay makitid na ipinako ang kanyang mga binti. Kung ilang sentimetro pa ang layo nito ay tinadtad na nito ang tiyan niya. Dinala ni Alex ang Xavian Sword at nilaslas ng isang beses ang Spider Bone Demon. Pagkatapos ay nagmamadali siyang iligtas si Daya mula sa sapot ng gagamba. Ang sapot ng gagamba ay lubhang malagkit, kaya ginamit ni Alex ang apoy ng kidlat upang maalis ang mga ito. Buti na lang at hindi lason ang seda, at medyo nabigla si Daya. Hindi ko inaasahan na ang lakas ng labanan ng Spider Bone Demon na ito ay napakalakas. Halos lumundag ang puso ni Daya sa kanyang bibig. Niyakap siya ni Alex at tinapik ang likod niya. Hindi sa nagkamali ang kanyang 3D na mapa, ngunit ang mga pattern ng buto sa katawan ng Spider Bone Demon na ito ay siksik at marami. Ang lakas nito ay higit pa sa naunang weasel. Napakalakas ng gray stripe. Gaano kalakas ang gintong guhit noon. Naalala ni Alex na bago ito, nakita nila ng Mystic Maiden ang higanteng Golden Bird. Hindi iyon ang pinakamataas na pag-iral ng mundong ito, tama ba? Pinulot ni Daya ang mga piraso. Medyo malakas na commotion lang ang ginawa namin. Magmadali tayong bumalik sa kuweba. Tumanggaw si Alex at walang malay na tumingin sa mapa sa dagat ng Kamalayan. Bilang resulta, nakakita siya ng isang maliwanag na berdeng lugar na mabilis na papalapit. Ang kulay abo ay napakahirap na baka hindi nila kayang harapin ang berdeng ito. Tumakbo. Hinayla ni Alex si Daya at nagsimulang tumakas ng galit na galit. Anong mali? Hindi pa nakuha ang pattern ng buto. Huli na. Mabilis si Alex. Ngunit sa hindi inaasahan, ang lalaking may berdeng pattern ng buto ay mas mabilis pa. Naramdaman ng dalawa ang isang napakalaking bagay na dumadaloy sa itaas, na tumatakbo sa matataas na kanapi ng puno sa isang kisap mata. Kung susuriing mabuti, isa pa rin itong gagamba, madilim na berde ang kulay, na may katawan na kasing laki ng isang bahay. Isang pulang ilaw ang lumabas sa mga mata nito. Nang makita ang maliit na spider bone na demonyo na nahati sa kalahati sa lupa, agad itong humagulgol, sumugod kay Alex at Daya na parang berdeng kidlat. Holy shit, mukha ng tao ang gagamba na ito.
Malinaw na tiningnan ni Alex ang harapan ng malaking gagamba. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ito ay walang laman, katulad ng naunang gagamba, ngunit ang ulo nito ay walang pinagkaiba sa kalansay ng tao. Ito ay din partikular na malaki. Kung ang isang tao ay nanaginip ng gayong halimaw sa gabi, tiyak na may ihi ang isa. Tumakbo. Naramdaman ni Alex ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa malaking gagamba. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang nakakatakot na pakiramdam na ito ay maihahalin tulad pa sa sagradong madre ng tribo ng peacock na minsan niyang hinarap, na ang Golden Immortal. Habang narito, ang malaking gagamba ay isang pag-iral lamang na may berdeng mga pattern ng buto. Ang lugar na ito ay wala sa universo. Ang mga patakaran ay hindi nagkukulang ngunit kumpleto. Boom boom boom. Nakita ni na Alex at Daya ang malaking gagamba na humahabol sa kanila. Kahit saan sila dumaan, nagsabog ang mga dambuhalang puno, at nagbibitak ang mga bato. Nahati ang mga taluktok ng bundok na dinaanan nila. Ang pattern ng buto ng katawan ni Daya ay kulay abo. Ang mga pattern ay limitado sa bilang, kaya hindi siya maaaring tumakbo ng kasing bilis ng gagamba. Dali-dali siyang binuhat ni Alex gamit ang isang kamay at nag-teleport. Asterisk asterisk asterisk. Sa kuweba ng bundok, narinig ni Shirley, Mystic Maiden at ang iba pa ang malakas na panaghoy mula sa malaking gagamba dahil hindi naman sila masyadong malayo, at nakakabingi ang tunog. Kabanata 2519. Naramdaman ng mga tao ang pagpintig sa kanilang mga kaluluwa. Ito bang tunog mula sa malaking gagamba mula sa pugad sa hilaga? Bakit ito napunta dito? Crap! It can't be Alex. Itong malaking nakakaawa na lalaki, na nagpunta para pukawin ang pugad ng gagamba, di ba? Naghahanap siya ng kamatayan. Lalabas ako at titingnan, sabi ni Mystic Maiden. Sasamahan kita, sabi ni Shirley. Umiling ang Mystic Maiden. Special ang katawan ko, kaya kung makisama sa kapaligirang ito. Kapag natakpan ko na ang hininga ko, wala na akong problemang protektahan ang sarili ko. Dati, iniligtas ni Mystic Maiden si Alex at ibinalik sa kuweba sa pamamagitan ng pag-asa sa talento niyang ito. Kung hindi, siya ay natuklasan ng mga napakalakas na demonyong buto. Mabilis na kumilos si Mystic Maiden. Bago ito, nang buhatin niya pabalik si Alex, magaling na siya. Ngayon siya ay direktang isinama sa malawak na berdeng kakahuyan, na lumilipad sa gitna ng mga puno. Sa ganoong uri ng katahimikan, kahit na ang mga demonyong buto ay naruroon sa tabi niya, mahirap siyang mahuli kaagad. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang maliit na figure ng gagamba na nahati sa kalahati. May nakita pa siyang bakas ng Xavian sword. Maaaring matukoy na walang alinlangan na si Alex ang pugutan ng ulo ng gagamba. Ang batang ito ay talagang hindi mapigilan. Dumating lang siya at gumawa ng malaking kaguluhan. Walang imek si Mystic Maiden. Nakilala niya ang direksyon at nagmamadaling hinabol siya. Isip, isip, isip. Panay ang teleport ni Alex, ngunit sa kasamaang palad, kakaiba ang mga alituntunin sa pagitan ng langit at lupa, o sa halip, dahil sa makapal na alituntunin kaya hindi naging matalas ang kanyang teleportasyon gaya ng inaasahan. Karaniwan, maaari siyang mag-teleport ng ilang dosenang milya, ngunit dito, maaari siyang mag-teleport ng halos 1 milya. Naubos din niya ang maraming enerhiya. Para sa parehong halaga ng distansya, ang malaking spider ay maaaring dumating sa isang instant dash. Kaya, ang isang tuwid na linya ng pagtakas ay mas mahusay kaysa sa pagtakbo. Ang teleportasyon ay dapat gamitin kapag nagbabago ng direksyon, ngunit sa ilang kadahilanan, kahit paano sinubukan ni Alex na tumakas, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makatakas sa pagtugis ng malaking gagamba. Nahanap din ni Daya ang problema, siguro ngayon lang tayo naamoy ng maliit na gagamba. Punta tayo sa tubig. Tumanggaw si Alex at dumiretso sa direksyon ng isang malaking ilog. Wow! Ang dalawa ay sumisid muna sa isang malaking ilog. Magulo ang agos ng ilog at agad na dinala ang dalawa pasulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang gagamba na mukha ng tao ay sumunod na malapit sa tubig upang habulin sila. Ang lalaking ito ay pare-parehong maliksi sa tubig, umaatungal at rumarampa sa ilalim ng ilog, ginulo ang ilalim ng ilog, na naging sanhi ng paglabo ng kanyang paningin. Sa oras na ito, mula sa kailaliman ng ilog ay dumating ang isang dagandong. Tila na alerto nito ang isang malaking lalaki. Nasa harap ito ni Alex at ng iba pa. Hindi di ba?
Bakit napaka-miserable? Ninakaw ko ba ang sariling hipag o anak ng Diyos? May isang hindi kilalang halimaw sa harap nila, isang malaking gagamba sa likuran, at ang teleportasyong ito sa tubig ay lalong nabalisa. Swish! Samantala, dumating na ang Mystic Maiden. Mas mabilis kaysa sa lapad ng isang buhok, agad niyang hinayla si Alex at sinabing, sumunod ka sa akin. Mystic Maiden, huwag kang magsalita ng kahit ano. Binuksan ni Mystic Maiden ang hangganan at binalot ang tatlong tao. Tinakpan niya ang hininga ng lahat, dahan daw ang lumiliit sa sulok ng ilog. Nagulat si Alex nang makitang ang malaking gagamba, sa mainit na pagtugis, ay tila nawalan ng target, umiikot sa lugar, tumitingin, naglalabas ng hangin. Ito ang ganap na kakayahan ng Mystic Maiden. Kasabay nito, isang halimaw ang sumugod mula sa harapan. Isang isda. May guhit din itong berde at napakalaki. Ito ay hindi mas maliit kaysa sa malaking gagamba. Kung titingnan ang hitsura nito, ito ay katulad ng hito na karaniwang ibinebenta sa palengke. Ang dalawang halimaw ay agad na laban sa isa't isa. Kabanata 2520. Sa ilalim ng ilog, umaagos ang tubig, bumagsak ang banlik, at tumalbog ang mas matitigas na bato. Ang mga alon ay umabot sa kalangitan. Ang momentum nito ay umaabot ng 12 milya. Tinakpan ng Mystic Maiden sina Alex at Daya habang tahimik silang umatras. Lumiit sila sa isang madilim na puwang sa ilalim ng ilog at nasaksihan ang labanang ito sa pagitan ng berdeng bone pattern na mga demonyo. Parehong hindi maihahambing na mabangis ang mukha ng tao na gagamba at ang higanteng hito. Ang isa ay pinatay ang tagapagmana nito, habang ang isa naman ay nilabag ang teritoryo nito. Parehong pantay ang lakas, at matindi ang laban. Pakiramdam ni Alex, mas mahina ang eksena kung saan pinatay ng higanteng golden bird ang fossil ng dinosaur sa loob ng ilang segundo kumpara sa dalawang nasa harapan niya ngayon. Ang fossil ng dinosaur ay napatay sa ilang segundo, kaya hindi ito kapana-panabik. Ang laban ng gagamba at hito ay gumamit ng lahat ng uri ng pandaraya, mula sa ilog hanggang sa lupa at sa ilog. Tumagal ng isang buong oras bago natapos ang lahat. Bahagyang bumuti ang demonyo ng buto ng hito nang tumama ito sa ulo ng gagamba na mukha ng tao. Gayunpaman, malubhang nasugatan din ito, nagdusa ng 12 ng mga bali ng buto, at ang mga berdeng guhit sa katawan nito ay kumupas. Walang katulad ang galit nito, hila-hila ang bangkay ng gagamba at umuungal. Pinlano nitong i-drag ang mga buto ng gagamba pabalik sa sarili nitong teritoryo, para tamasahin ito sa loob at lumunin ang mga pattern ng buto. Nag-flicker ang tingin ni Alex, ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ba kayo natitinag? Sumigaw ang Mystic Maiden, patayin. Nang mabigkas ang mga salita ay mabilis na lumabas si Alex. Nag-teleport siya. Muli, nag-teleport siya. 3 beses siyang nag-teleport, tahimik sa likod ng demonyong buto ng hito, at nilaslas ang leeg nito gamit ang kanyang espada. Klang! Kumikislap kung saan-saan. Medyo matigas ang leeg ng hito. Nakapagtataka, ang hiwa ay ilang dosenang sentimetro lamang ang lalim. Ang leeg naman ng hito ay mahigit 10 metro ang diametro. Napakatigas ng leeg. Sa sobrang sakit, umungal ang hito, binitawan ng bibig ang gagamba na mukha ng tao, at tumalikod upang kagatin si Alex. Mamatay. Sumigaw si Alex, at ang kanyang Xavian sword ay bumaligtad, humahampas ng paalang upang harangan ang papasok na pag-atake. Klang! Ang isa pang metal na tunog ay nag-vibrate. Sa mga buto ng bibig ng hito, may mga berdeng pattern ng buto na kumikislap. Bagamat naputol ang bibig nito ng Xavian sword, ang mga buto sa kamay ni Alex ay bitik at sumasakit ng husto. Nang hindi mahawakan ang espada ni Xavian, lumipad ito palayo. Ang mga gulugad ng buto ng hito ay marahas na sumakit patungo sa direksyon ni Alex. Sa kritikal na sandali, ang Saintly Luna branch ni Daya ay naging isang mahabang latigo na pumulupot sa baywang ni Alex, na marahas na hinayla siya palabas ng attack point ng mga spine. Ang Mystic Maiden ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Sa kabila ng hindi kayang lumaban ng malapit na labanan dahil sa kalidad ng kanyang buto, siya ay napakatalino. Nagmamadali siyang hatakin si Alex, at agad na nagtago. Nawalan ng pakay ang hito kay Alex, at biglang natakot. Inilipat nito ang galit kay Daya. Parang kidlat ng itim, kumari pa ito ng takbo. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng hindi mabilang, mahaba,
may tinak na mga baging, ito ay nakagapos at nagkagusot. Sa wakas, ang demonyong buto ng hito ay malubhang nasugatan, na may 12-dosenang buto na pinutol ng gagamba. Ngayon, ang marahas na pag-flip ay naging sanhi ng pinsala upang maging mas seryoso. Dahil sa mga bali nitong buto na hinayla ng mga baging, naiwan itong sobrang sakit at hindi na makawala. Sa oras na ito, isang gintong mane ang sumambulat sa harap ng mga mata nito. Malinaw na walang nag-e-exist sa harapan niya, pero biglang sumulpot si Alex. Hinawakan niya ang isang gintong sibat at marahas na itinutok ito sa butas ng mata ng hito. Patayin. Sina Alex, ang Mystic Maiden, at Dai ay mahusay na nagsanib sa paghampas na may pinpoint na koordinasyon. Forget what they doing, keep on doing.